dalawang Judas sa hanay or tinatawag na dating mga kakampi, ngayon ay Judas na sa mga Duterte ay lumabas na po. Bali dalawa pong tao ito, hindi po ito prank at hindi po ako nagbibiro dahil ito po ay totoo at ilalabas po natin ngayon dito sa ating YouTube channel. Grabe to, no? Pagkatapos kang pakisamahan, pagkatapos kang matulungan, pagkatapos kang ituring na kaibigan ng mga Duterte, huhudasin mo palang hayop ka. Ewan ko na lang kung ikakatuwa nyo tong video na to at baka magulat pa nga kayo kung sino tong mga hayop na to. Pero syempre easy lang. Hindi ganito alam nyo yung usapang hudasan na talagang yan hindi talaga nawawala yan sa isang grupo or isa-isang samahan. Lalo't pag alam mo naman na pera-pera lang talaga ang habol nung taong yun. Talagang tsambahan ka na lang ngayon talaga pag nakahanap ka ng totoong tiga-suporta o tinatawag na matalik na kaibigan or kaibigan kapag ito ay naranasan mo na pag wala kang pera. Pag wala kang pera at may kaibigan ka pa na hanggat naglugmok na lugmok ka na ay nandyan pa rin sila, yun tunay na kaibigan yun. Pero kapag ang isang kaibigan, ang isang tao na tinuring mong kaibigan ay pinagpalit ka ng dahil lang sa pera, dahil binigyan ka ng milyon o para ipagkalulu ka, yun ay tinatawag na talagang manggagamit or hudas sa inyong grupo. So itong mga taong to na ipapakita ko sa inyo na sana ay huwag nyo ko munang batikusin. Mas maganda ho na ipaliwanag natin at ipapanood ko sa inyo kung sino ho itong mga Judas na to. Ito po ay dati pong mga talagang sumusuporta kay Pangulong Duterte, lalong-lalo na sa buong Duterte, na nagulat nga tayo na biglang bumaliktad na at gumawa pa ng eksena. Halatang scripted Oo, talagang super duper po ang nangyaring drama nitong mga to, no? Ayan ang sinasabi ko sa inyo, huwag tayong basta-basta ang magpakampante. Dahil akala natin tropa, akala natin kaibigan, akala natin kakampi. Sa lahat ng bagay, bandang huli, pag inoperan lang ng malaking pera, yun na, bigla-bigla na hong nawawala. Yan ang pinakamasama ho ngayon. At eto no, mga pag-uusapan din natin itong mga nangyari ho na kung saan ay eto nga ay mapatungkol po sa pagpapadrug test kay Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon po ay parang nababaliwala na. Nawawala na ho, hindi na ho, parang ayaw intindihin. At sa halip parang nagalit pa si Maring Claire. Oo, may sabi pa na hindi daw dapat husgahan or hindi daw dapat utusan si Pangulong Duterte. Si Pangulong Marcos sa pagpapadrug test. Di ko lang alam hindi ka naman tatanggalan ng utak niyan sa drug test na yan. Sa hair follicle test, pero bakit hindi mo magawa-gawa? Yan yung pinagtataka ho natin. So eto na, may papanoorin ho tayong video dito na kung saan ay mga tama ba yung i-play ko? Dito. Ito. Ayan. Ito. Panoorin ho natin mga balateros. Ayan, ito po yung video na yun na kung saan ay itinutulak nga nitong samahan na to na magpa-drug test na si Marcos Jr. Panoorin. Panawagan naman na sa Mailanim hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Minungkahi ng transport group sa Mindanao na maisali ang drug test sa requirements ng mga tumatakbong kandidato. Dapat lang. Balita ni Virgil Parpa.
Dapat maisama sa requirement ng mga tumatakbong kandidato para sa posisyon ng gobyerno ang drug test. Ito ang mungkahin ng Mindanao Transport Confederation of the Philippines kasunod ng kanilang panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa hair follicle test. Anila, mahalagang malaman kung may kakayahan ang lider na kanilang iluluklok na pamunuan ang bansa dahil nakasalalay rin anya ang kanilang hanap buhay. Yung tanong ninyo na ako ba ay natatakot, ang mga kasamaan ko ay natatakot, hindi po. Kasi yung ating po mga regional directors, yung aming regional director sa MPCP, nagbabaan po sa Davao. Ang aking tapang ay nanggaling po sa mahigit 1 milyon na kasamahan namin dahil nakasalalay din ang aming hanap buhay sa pamumuno ng nasa pamunuan ngayon. Una nang ipinanawagan ng grupo kay Pangulong Marcos na sumailalim ito sa drug test. Nilinaw naman ni Mindanao Transport Confederation of the Philippines founder and President Ray Vilos na ang kanilang panawagan ay hindi para sirain ng Pangulo. Anya, sagot ito sa matagal nang ibinabatong isyu sa Pangulo na dapat ay matuldukan na. Yun na nga no, at tsaka ito, hindi lang si Marcos, kundi parang ang mangyayari ho dito ay parang kaya kinukumbinsi si Marcos Jr. na magpa-drug test para mahikayat niya yung iba pang mga kandidato, yung mga iba pang mga politiko na nasa gobyerno na ngayon na magpa-drug test din. Tsaka hindi ito paninira. Ewan ko ba bakit may mga nagsasabing sinisiraan. Ano pang ikakasira ni Marcos? Sirang-sira na siya. Diba? Ano mo bang ikakasira? Wala na akong ikakasira si Marcos. Ano na po siya? Nandun na po siya sa hangganan. Tsaka ito, yung sinasabi dito is pangkalahatan. General opinion or general suggestion. Pangkalahatan po kasi napakaganda nga ho nito talagang nitong batas na to na maipasa sana at sundin sana ng mga kandidato na bago kayo tumakbo magpa-drug test muna kayo para in case na mamaya kasi baka mamaya addict ka, isa ka sa mga drug lord pala tapos magpapanggap ka na anti droga, anti-pulburon. Yung pala, isa ka rin pala sa mga nagpapalaganap niyan dito sa Pilipinas. Pangit nga naman yun. Katulad na lang nung isa dyan na isang drug lord na ngayon at inamin niya mismo yun na ngayon parang tumatakbo ata. Oo, lalabanan daw ang droga sa kanila, naklanteteng. Doon naman, hindi naman ho tayo nag-ano na lahat naman ng tao pwede magbago. Pero sa ganitong sitwasyon at sa mga nakikita natin sa kanya, parang wala ho talaga siyang parang pagbabago. Etong opinion na to, napakahalaga ho nito at pangkalahatan ho ito. Hindi to sa paninira kay Marcos. Hindi ho gano'n kasi una-una may issue, di ba? So para mabali yung issue na yun, tuldukan na ni Pangulong Marcos na sige magpapa-drug test ako para tawag dito para matuldukan na yung issue na yan. Kaso sinagot pa ni Manang Claire at sabi niya nga kung sino daw yung nagpaparatang siya daw ang magpatunay. Ngayon etong pagpapa-drug test kasi hindi ito paratang, kundi ito ay utos ng taong bayan na kung sino ang naghalal kay Marcos Jr. Taong bayan ang dahilan na bakit naging presidente si Marcos Jr. So karapat dapat niyang gawin ang kagustuhan ng taong bayan. Hindi ho yun paratang. Tsaka yung sinasabi ni Manang Claire na parang paratang, alam nyo, yung magpapatotoo kasi kung sino nagparatang, una-una, hindi mapapatotohanan yan kung hindi magpapadrug test si Marcos Jr. Pag nagpa-drug test siya, di lalabas din katotohanan na hindi talaga siya adik. So ngayon, mababalik yun kay Pangulong Duterte. Na kasi si Pangulong Duterte, 'di ba? May sinabi si Pangulong Duterte dati noon na addict nga tong si Marcos pero tanggi si Marcos. So kapag nagpa-drug test siya at kapag yun ay negatibo, di mali si Pangulong Duterte sa mga binibintang niya kay Marcos Jr. So yun lang, napakadali lang talaga. Hindi ko lang alam kung bakit hirap na hirap si Marcos.
kung ano, nakapiranggot lang naman yung buhok na tatanggalin sa kanya. So, hindi naman siya kakalbuin. Hindi naman siya tatanggalan ng balat. Mas masakit pa nga pag nagpakuha ka ng dugo. O nga pala, speaking of dugo, di ba nakaraan na balita na hospital si Marcos Jr.? Paano kaya kung ipacheck yung dugo na kinukuha ito? Yaman na. Patuloy natin to. Pagkakataon din anya ito ni Marcos na pabulaanan na hindi Tama. siya gumagamit ng illegal na droga. Tama. Sa kabilang banda, may babala naman ang grupo sakaling hindi tumugon ang Pangulo sa kanilang panawagan. Sabi ko nga, we will cross the bridge when we are there na. So sa ngayon, antayin lang po muna natin basta meron po kami nakahandang mga next move. Base nga doon sa press conference kahapon, anong isang araw ay talagang naka-ready na yung mga susunod naming mga movement if may maramdaman kami na hindi pagtugon ng ating mahal na Pangulo. Para sa Diyos at Pero etong tao na to is karapatan niya ho yan dahil isa ho siya sa mga bumoto kay Marcos Jr. So karapatan ho nila na mag-request sa Pangulo na dapat gawin din ng Pangulo, no? At buong Pilipinas naman ang nagre-request niyan. Hindi lang tong grupo na tong ni pangkalahatan. Ewan ko lang bakit ayaw gawin. Hindi natin alam bakit nga ba ayaw gawin, bakit nga ba ganon. So eto, panoorin naman ho natin tong isang video. Ano to? Bibi Sara paglihis ay ito isa pa to. Ito ang tunay talaga ding na mga nangyayari sa bansang Pilipinas. So ito alam naman natin na ito talaga ang ginagawa nila para alam mo na magkaya yung issue, BICAM, flood control, GSIS, SSS, PhilHealth, Maharlika Pan. Lahat ng issue, ito yung kanilang pantabon. So panoorin mo natin. Taktika lang daw ng Marcos Jr. administration ang issue ng pagpapatalsi kay Vice President Sara Duterte, sabi ng isang kandidato sa lalawigan ng Albay. Ayaw anya ng gobyerno na mapansin ng publiko ang mga totoong nangyayari sa lipunan ngayon tulad ng talamak pa rin korupsyon sa pondo ng bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Paul Montibon. Naniniwala si Albay Vice Gubernatorial Candidate June Alegre na inililihis lamang ng gobyernong Marcos Jr. ang publiko kaugnay sa mga totoong nagaganap sa Pilipinas. Sa halip nga raw kasing tugunan ang matitinding suliranin gaya ng mataas na presyo ng bilihin, droga, kriminalidad at korupsyon. Paniwala ni Alegre, ginagamit lang umano ang usapin para ilihis ang atensyon ng taong bayan. Sabi ni Alegre, dapat na maging mapagmasid ang mga Pilipino laban sa mga panloloko ng kasalukuyang pamahalaan. Sa Albay anya, bilyon-bilyong piso ang nakapondo sa isang distrito lang pero hindi man lang kinikwestiyon ng Kamara. Ang masaklapaan niya, wala namang mga dekalidad na proyekto sa lugar, bagay na kapuna-puna dahil saan anya napupunta ang pera ng taong bayan. Paktay. Imagine si Inday Sara ay in-impeach dahil lang sa 100 milyong intelligence fund na kinu-question, samantalang dito po sa Albay. Last year, mayroong nakapark dito ng 18 billion pesos in one congressional district. Ang kino-question dito ay 100 million, samantalang cleaner na po yan ng Department ng COA. Ngayong halalan, critical anya ang trabaho ng mga botante sa pagpili ng tamang kandidato na talagang may malasakit sa Biruin mo yan kung halimbawang totoo man yan 18 million po ang nakatenggang pondo sa Albay. Kung totoo man ho yan kung totoo man at doon ako naniniwala na totoo yung sinasabi nito ni Alegre na panakip butas lamang sa totoong issue ang mga Duterte. Sa totoo lang, hindi lang si BP Sara kundi kasama na dyan ng buong Duterte. Lalong-lalong na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Totoo naman na panakip butas. Una-una, dapat kinakaharap ng Congress at Senado ang dapat nilang pag-usapan ay about sa BICAM. About sa flood control, 5,500 na flood control at ginagastosan ng 1.4 billion pesos araw-araw ho. Yang flood control na yan, so hanggang ngayon na bakit kaperanggot na isang singa lang
isang singa lang ng langit, baha na agad sa atin. So doon, isa pa yan, pwedeng at yung sa Alitagtag, Batangas, asan na ho yung driver? Asan na ho yung mga pulburon na po ba, nasunog ho ba, sinunog ho ba, binasura na yung pulburon, yung driver ho, nakulong po ba, napaamin ho ba yung driver kung sino yung pinaka-boss niya, at bakit mag-isa lang siya doon, dineliver niya sa checkpoint yung pulburon, na huli sa checkpoint yung pulburon, paano, asan na rin, bigla ring nawala. GSIS, SSS, PhilHealth at iba pa, Marley Capan, asan na sila? Yung pondo sa PhilHealth hanggang ngayon nga pa rin. Lalong-lalo na yung pinakamabigat na usapin, yung BICAM report na merong blanco. So yun mga dapat pag-usapan ho ngayon sa bansang Pilipinas. Kaso ang nangyayari sa mga yudipunggol na yan, mas inuuna ho nila AJK, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Diba? Yung war on drug, AJK. Yung confidential fund. Kung usapang confidential fund na lang, tutusin, talong-talo ang confidential fund ni BP Sara kaysa sa mga congressman, kaysa sa mga senator na iba dyan. At lalo na sa confidential fund ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2 billion po ata ang confidential fund ng presidente. So bakit yun hindi rin pinag-uusapan? So talagang etong nangyayari ho ngayon, ito po ay isang malaking panakipbutas lamang sa mga issue na dapat ay kaharapin ng Administrasyong Marcos. Yun nga lang ang ginawa nila, inililis nila issue. So matatawag na diversional tactic para sa mga Duterte mag-focus ang taong bayan. Kaso nga lang ang pinakamaganda ho ngayon na nangyayari ay matalino na ang mga Pilipino. Hindi na sila nagpapauto sa anumang palabas na ginagawa ng gobyerno. Hindi na sila nagpapauto na issue ganito, issue ganyan. Sa lahat na ang kinaganda lang talaga sa lahat ng ginawa sa mga paninira sa mga Duterte, ay tawag dito, maganda ho ang kinakahinatnan at kinakalabasan at mas lalong minamahal ng taong bayan ng mga Duterte dahil sa ginagawa ng Administrasyong Marcos. O katulad na lang, bigyan ko kayo ng sample. Ginawa nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Imbis na masira ang pangalan ni Pastor, imbis na kamuhian ng taong bayan si Pastor, mas laluhong at talagang doon ho natin nakilala ang isang Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahit din ho kami mga banateros, hindi ho namin yung pinagkakaila na talagang binabanatan namin si Pastor na kahit alam naman namin na kaibigan siya ni Pangulong Duterte. Pero doon din namin napagtanto na oo nga pala, bakit kinakaibigan ni Pangulong Duterte itong si Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi na kung totoo ba ang mga ipinaparatang sa kanya. Yung mga panahon na yun, bulag na bulag ho kami ng mga banateros sa mga kaganapan. Bulag na bulag ho kami sa katotohanan na hindi namin alam na ito ay panibagong strategy na naman ng Administrasyong Marcos para budulin ho tayo. Kasi nung una nga nabudol kami So hindi ko sinasama doon ang banateros, lahat ng banateros kasi ako lang ho nag-iisang bumoto kay Marcos Jr. Ngayon, buti nga sila Banat Bay, si Isko Moreno ang binoto nila. So hindi sila nasama sa mga nabudol pero kasama sila sa mga nagdurusa ngayon. Tayong bumoto, pati sila dama. Totoo. Ngayon, tingnan nyo ano nangyari. Nilusob nila ang KOJC, wala silang napatunayan. Lahat ng mga sinasabi nila, may mga angel of death pa, may mga pagawaan daw ng shabu-laboratory daw dun sa KOJC, may pinakamalupit daw yung tumatagos-tagos daw si Pastor sa dingding, sabi ni Diwata Torre.
Diba? Ang daming mga ano. So doon natin napatunayan na talagang nagbukas ang pintuan para makilala ng buong Pilipinas at buong mundo kung sino nga ba talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy. At doon din kami naliwanagan na kung bakit ilang dekada na magkaibigan etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at si Pangulong Duterte. Doon namin napagtanto na etong taong to, maling-mali ang pananaw natin sa kanya. Maling-mali yung mga sinabi natin sa kanya. Kasi isipin nyo na lang maigi. Alam ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon siya ng issue kapag sinuportahan niya ang protesta ng mga tao na lalo na yung member ng KOJC laban kay Marcos Jr. Pero anong ginawa ni Vice President Sara Duterte? Pumunta siya sa rally, nabati ko si Vice President, walang pakialam si Vice President Sara Duterte. Nung sumuko si Pastor Apollo C. Quiboloy sa ISAP, pumunta. Ako mismo, buhay na testigo kaming mga Banateros brothers na sumusuporta sa mga Duterte. Buhay na testigo na pumunta mismo si Vice President Sara Duterte sa KOJC para damayan ang member ng ang mga miyembro ng Kingdom of the Jesus Christ, 'di ba? So doon lalo namin napagtanto nung una pa lang ay nasa 80% na po na naniniwala kaming matinong tao si Pastor. Pero nung napagtanto namin na Vice President Sara Duterte, okay sa kanya si Pastor. Pangulong Duterte, okay sa kanya si Pastor. Basti Duterte, okay si Pastor. Lahat ng mga Duterte, okay. Talagang pinapatutuhanan nilang mabuting tao si Pastor. Anong nangyari? Naging talagang hanggang ngayon talagang sagaran po ang suporta namin kay Pastor dahil alam namin na mabuting taong itong taong to. Yun talaga. Kaya nga itong lahat ng ginagawa ni Marcos Jr. na panggigipit sa Duterte, sama na natin yung mga kaalyado ng mga Duterte. Nandiyan sila Harry Roque, si Pastor Apollo C. Quiboloy, si Bantag, si Tebes, lahat. At yung mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Duterte, ginigipit ngayon dahil nga ito ay isang malaking palabas lamang ng Administrasyong Marcos Jr. para mapagtakpan ang kanilang kawalangyaan na ginagawa sa gobyerno. Yan yung totoo ho dyan. Kaya itong sinasabi nitong taong to, ako naniniwala ako dito, no? Tao, lalo na sa binabayad nilang buwis sa gobyerno. Only in the Philippines, no? Or maybe here in Bicol. Alam mo, asyong aksaya tayo pagdating sa pera eh. Yung mga politiko po natin, they treat taxpayers' money as if it's their own money. Kung makagasta sila sa mga bagay-bagay na gusto lang nila, as if Philippines is mountains of gold, no? Matindi, grabe. Pinuna rin nito ang talamak na pagwaldas sa kaban ng bayan sa Bicol Region na anyay napupunta lang sa bulsa ng mga gahamang politiko. Merong project ngayon, 750 million, hindi naman napakinabangan ng tao kundi papunta sa isang resort. Grabe yan, no? At nung imbestigahan, simula pa nung 2018, ang budget na inallocate hanggang ngayon ay umabot na sa 2.8 billion pesos. No? Maraming mga bagay na dapat i-address. Hindi tayo efficient pagdating po sa pera natin. Sa gitna ng lahat ng ito, muling iginiit ni Alegre ang kahalagahan ng matalinong pagboto. Sinabi ni Alegre na kailangan ng mga Pilipino ng isang halal na opisyal, isang leader na hindi makasarili, kundi inuuna ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Ayon pa sa kanya, napakahalaga ng awareness ng publiko para hindi sila maloko, hindi magamit at para... Wait lang ha, diba Albay?
Albay, isa sa mga, pagkakalam ko lang isa sa mga nasalantahata ng bagyo yan, pero hindi ko alam. Ang tanong, kasi familiar din kasi sa akin ng Albay. Marami rin akong, hindi ko naman pinagyayabang to medyo konti lang. Pero isa yan sa mga nagpabahay project kasi ako dyan nung panahon ng charity vlog. Nung nagcha-charity ako sa Bicol, yan, saan lugar dyan, hindi ko na matandaan yung iba. Basta Albay, Nabua, Daet, Binson, Panganiban na tayo. Basta yun. Pero ang tanong, yung 18 billion na pondo na para sa Albay, na tikman kaya ng mga tiga-Albay? So kung sino man dyan, yung mga nanonood ng mga tiga-Albay, mega love shoutout sa inyo lahat. Paki-comment po kung natikman nyo ho ba yun. Wala lang, concern lang ako kasi laking pera ho noon, 18 billion. Biruin mo 18 billion. Yung tanong, tapos ang nangyari pa nga do, parang mas nilaan daw sa resort. Ewan ko naku po, kawawa naman mga tiga-Albay. Para hindi mauwi sa wala ang kanilang kinabukasan. Samantala, bilang isang miyembro ng PDP slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, manalo o matalo, hindi nila iiwanan si VP Sara Duterte. Ano man ang mangyari sa gitna ng mga kinakaharap nitong akusasyon at mga paninira. Well, yan ang pinakamaganda. Manalo matalo, Duterte pa rin tayo. Pero sana kaya nga paulit-ulit namin sinasabi na sana wag na ho tayo magdalawang isip na ihalal ang 10 Duterte senatorial candidate. Sa totoo lang 11 na ho yan kasi ang nadagdag niya si Doc Mata at meron pang isa number 15 ba sa balota or number search ko nga muna. Number 15 sa balota. Sino si number 15 sa balota? Number 15 sa balota. Meron yan Number 15 sa balota. 2025. 2025. Tama ba? For senator. Tingnan natin baka nagkakamali ako. Number 15. 15 meron yan 15 ba or 11? Basta, nakikita ko abangan nyo na lang sa post natin sa YouTube, pero ipopromote din ho natin yun. Pero yun nga alam nyo, kung mapapansin nyo, ang dami na hong pabalik-balik ng mga senador, pero ilan lang yung senador ang may nagawa talaga. Siyempre, nandyan Senator Robin, Senator Bato de la Rosa, lalong-lalo na si Senator Bongo, na ramdam nyo kung ano yung tulong na ibinibigay ng 3 senador na yan. So ito na yung pagkakataon para baguhin na ho natin yun. Nabudol na tayo, hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte, nagsisi tayo doon. Ito na yung pagkakataon para makabawi tayo sa kanya. Na sa panahon nga ito, Pangulo, sureball na po na hindi magbabago ang aming puso't isip na susundin ho kayo. Na iboto ang 10 Duterte dahil alam ho namin mas makakatulong ho yan sa bayan natin. Okay, tuloy. Of course, as a PDP Laban candidate, nandyan po tayo. Tayo po ay nanumpa, naniniwala sa prinsipyong sa mga adhikain at prinsipyo na kinatatayuan po ng PDP Laban. Sa pamumuno ngayon ay Vice President Inday Sara being the second highest elected official in the Philippines. At kami po ay patuloy na susuporta para po kay Inday Sara. Para sa Diyos at yun grabe, palakpakan natin si Sergio at meron pa tayo dito. Bali yun nga, ulitin ko nga ho sa inyo na iyang nangyayari ho ngayon is lagi na lang mga wala minsan may mga may mga nakakausap ako, lalo na may mga senior citizen, sasabihin nila sa akin, nakakabuisit na manood ng TV kasi sabi niya puro na lang Duterte. Hindi siya nabubuisit na mapanood ng mga Duterte, nabubuisit sila kasi nga lahat na lang daw mapanood na balita. May kaysa daw pagbara ng lababo sa kapitbahay nila, Duterte daw ang sinisisi.
So sabi ko, kayo po nagpapaniwala ho kayo. Kung may prangkisa lang po ang SMNI, di sana doon ko kayo hihikayatin na manood. Pero meron naman cable. Nakalimutan ko lang kung ano yung mga channel doon sa cable ng SMNI, no? At syempre, nandyan din naman Facebook, YouTube ng SMNI, DCAR 1026. Sa Facebook naman, ganun, may Nightline dyan. So kalat po yan. Search nyo lang po, no? So yun nga, nakakalungkot lang kasi nga lahat ng halos kadalasan ng ibang mainstream media ho ngayon talagang tawag dito, talagang bias na, or Duterte na lang ng Duterte ang binabalita. Yung mga build project, anti-drugs, anti-kidnapping, anti-crimes, wala na. Ngayon nga, buti na lang kahit papaano dito sa dito palinga-linga na ako ngayon. Baka mamaya bigla na lang tayo sunggaban. Hindi talaga, kahit mga kapatid ko sinasabihan ko, huwag kayong lalabas ng gabi. Maaari talagang magpaalam, magpasama, no? Kasi hindi na talaga natin alam ang panahon ngayon. Sobrang grabe na ho talaga. Ang pinakamasakit pa dito, pinagmumukha tayong tanga ng lalong-lalo na yung tigapagsalita ng palasyo na kesyo mababa daw ang krimen, mababa daw ang wala na daw nangyayaring gulo dito sa Pilipinas. Samantalang tayo, kaliwat kanan napapanood natin sa mainstream, sa social media na patay dito, patay doon, droga dito, droga doon, pati bata nagdodroga, nakonteteng. Parang ginagawa tayong tanga kasi nga parang alam nila, ibalita natin to, kasi tanga naman mga Pilipino. Hindi naman nila maniniwala sila sa katangahan na ibabalita natin. Katulad na lang yan, di ba? Ito pa, isa sa pinakamalaga, mga OFW, hero abroad, hero. Sila po yung mga buhay na bayani na unti-unti na rin hindi pinapahalagahan ngayon. Marami yung mga Pilipino na nagkakaroon ng kaso sa ibang bansa at maraming inaabusong mga Pilipino na mga OFW sa iba't ibang bansa na hindi na rin halos iniintindi ng gobyerno. Ultimo ang Pangulong Duterte na maganda ginawa sa Pilipinas, ibinigay sa dayuhan. Paano pa kaya? So eto, mayroong isang OFW na nagpapatunay na kung gaano kaganda ang panahon ni Pangulong Duterte. Panoorin mo natin. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, isang dating OFW mula sa Iran ang nagbigay ng pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa tulong na ibinigay nito upang siya'y makalaya mula sa pagkakakulong nito sa loob ng 10 taon sa bansang Iran. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa malasakit at dedikasyon ng dating Pangulo para sa kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na mga OFW na nahaharap sa mga patinding pagsubok mula sa ibayong dagat. Si Carla Avellana magbabalita. 15 taon na ang nakalipas nang si Ernie Ginoo Tamonde ay mahulog sa mga maling paratang at makulong sa Iran ng isang dekada. Inakusahan umano siya ng pagiging espiya at sangkot sa ilegal na droga, dahilan upang siya ay hatulan ng parusang bitay. Ngunit sa kabila ng kanyang matinding karanasan, tanging sa panahon lamang ng Administrasyong Duterte nakagawa ng hakbang upang siya'y makalaya at makabalik sa Pilipinas. Nagawa ng ating Pangulo, siya lang po ang bayani na sumagip para makabalik ako sa Pilipinas. Dumaan po ang may ilang presidente mula noong 2009, none of them nakapagbigay po sa akin ng kalayaan. So, ang nagawa po ni President Duterte sa akin, talagang as in, natikman po ang kalayaan dahil sa kanya. Ayon kay Tamonde, ang kagustuhan ni Duterte na mapalaya ang mga OFW na nahaharap sa death row sa ibang bansa ay isang bagay na nagbigay inspirasyon sa kanya, lalo na sa kabila ng matinding mga pagsubok na kanyang naranasan sa Iran. Kaya naman, hindi nito matanggap ang sinapit ngayon ng dating Pangulo na isinuko sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ako dumanas doon sa ibang bansa sa Iran. Kinuha niya ako. Tapos ang nangyari lang sa taong bayani sa puso ko na kumuha sa akin sa Iran, parang binigay lang sa ibang bansa.
para litisin. Paano nangyari yon? Kasi ang pinaglalaban niya lang, gusto niya tayong ipalaya. Maranasan natin ang kalayaan na galing sa mga kasamaan. So, ang nangyari, ganoon po ang naranasan ko sa kanya. Kalayaan ang binigay ni President Duterte sa akin. Tapos ngayon, kinuha lang siya doon. Sa kanyang librong ginawa, itinuturing niyang isang red diamond si Duterte bilang simbolo ng kabayanihan at walang kapantay na malasakit sa mga Pilipino. Ang buhay ng ating Pangulo, parang diamond yan eh. Pero sa gitna ng kahalagahan niya sa puso ng ating mga kababayan, sa puso mo, sa puso ko, parang hininging madugo. Kaya ang red diamond, alam nyo, totoo yun ha. Totoo yung sinabi ni Kuya. Yun yung pinakamasakit talaga. Kaya hindi rin masisisi ng gobyerno kung bakit sobrang nagagalit ang mga tao ngayon. Excuse me. Hindi yun nila masisisi ang ng taong bayan bakit sobrang mahal nila si Pangulong Duterte na kahit sa Netherlands na dinala si Pangulong Duterte ay pinuntahan at talagang sinuportahan pa rin ng taong bayan etong si Duterte, si Pangulong Duterte. Sabi ko nga sa inyo alam ko na ang tingin sa atin ng gobyerno ay tayo ay tanga-tanga. Pero ako'y naniniwala pa rin na ang mga Pilipino ay hindi tanga-tanga. Alam nila na maganda, maayos, tahimik, may malasakit at tapang ang ginawa or ang isang Pangulong Duterte nung panahon na nanunungkulan siya bilang presidente ng Pilipinas. Na yun yung talagang pinangahawakan ng buong Pilipino ngayon. Kung etong si Pangulong Duterte ay naging masama, kung eto si Pangulong Duterte ay isang abusado sa kanyang kapangyarihan, wala tayong makikita. Wala tayong makikita. Bakit? Eto na lang Sample. Iglesia ni Cristo at eto, KOJC, lahat ng mga Pilipino, Davao, Mindanao, Muslim. Bakit nung ginipit ang mga Duterte, nagkaisa sila para ipakita at ipadama sa mga Duterte yung suporta nila? Bakit? Ito pa isang tanong. Bakit kung halimbawa na totoo ang sinasabi ng mga dilawang tain ng mga vlogger, mga pulangaw kung tawagin, na ginagawa daw kampanya or sinisiraan daw si Pangulong Marcos. Ito na lang Bakit ni minsan hindi natin mapanood? Wala tayong makita kahit man lang sana na umabot ng 100K na tao. O sabihin na natin kalahating milyon, kahit kalahating milyon na lang. Kalahating milyon na tiga-suporta ni Marcos na ipaglaban si Marcos Jr. para, yan katulad yan, yung hair follicle test. Bakit walang ganun? Yun yung isa sa nalilito ako ngayon. Kasi ito lang birthday ni Pangulong Duterte, ilang milyon ang talagang nagpakita ng suporta sa iba't ibang panig ng mundo. Partida, iba't ibang panig ng mundo pa yun Bakit nung sinasabihang adik si Marcos Jr., sinasabihan na magpa-drug test si Marcos Jr., magpa-hair follicle test, bakit wala man lang sumuporta or nagtanggol kay Pangulong Marcos Jr.? Wala man lang nagrally. Meron nagrally, guro mga 100 na tao. Meron nagtatanggol sa Congress. Mga kapwa politiko din na nakikinabang or pinapakinabangan ng administrasyong Marcos Jr. Ang tinutukoy ko ay sana makakita tayo ng suporta ng taong bayan na katulad ng suporta na ipinapakita kay Pangulong Duterte. Kung totoo man na maayos ang administrasyong Duterte, ang administrasyong Marcos, sorry. Pero bakit wala tayong makita? Kasi nga, hindi tanga ang mga Pilipino, alam nila kung sino gumagawa ng mali at sino gumagawa ng tama.
Kaya ito, tingnan nyo, itong OFW na to, tingnan nyo, alam niya eh. Alam niya kung sino yung gumagawa ng tama. Kahit kayo, ng mga hero abroad na nanonood sa mga video namin ng Banateros at sa mga senior citizens sa lahat, alam nyo eh. Bakit nyo? Bakit ko sinusuportahan si Duterte? Bakit ko sinusuportahan ang hadikain ng mga Duterte? Kasi maayos. Maayos yung hadikain nila para sa Pilipinas, kaya doon ko sila sinusuportahan. Ganon din ang nakita ko kay Pastor Apollo Sikibuloy. Nakita ko na maayos at magiging maayos ang sistema ng Pilipinas kapag sila na yung namuno. Kasi yun yung hangarin nila at talagang may ebidensya silang ipinapakita. Unang-una, may ebidensya na si Pastor. May ebidensya na ang mga Duterte kung gaano sila kahusay mamuno sa isang bansa. So, kaya ko sila sinusuportahan. So, ganun din. Ay, itong lahat ng mga Pilipino, bakit ganun na lang sila magalit? Bakit ganun na lang sila sumuporta sa mga Duterte? Kasi nga, maganda ang pinakita ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Eh, bakit walang sumusuporta kay Marcos? Bakit lahat ng tao galit? Eh kasi nga walang ginawang tama sa Pilipinas. Yun eh. Diba? Yun eh. O, ngayon, eto na tayo. Dito na tayo. Speaking of Judas sa kampo ng Duterte. O, eto. Panoorin ho natin. Asan na yung video na? Ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014. Ay! Po, Mr. Chair. 14, that's about 11 years. Confirm ba? Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Pakisagot lang pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyo. Ayan ha. So alam ko naman na panood nyo na to. Alam ko naman nakilala nyo siya. Ngayon, eto yan. Ilang beses na ho namin sinasabi ng Banateros Brothers na huwag tayo basta-basta magtitiwala porket nagpapakita lang ng suporta sa mga Duterte. Kami, aminado kami, ganun din kami. Nagpapakita kami ng suporta pero kami ay subok na. Nakaharap na namin ang mga Duterte ilang beses na. Si Bay pa lang, kay Banat Bay pa lang. So, sa totoo lang, wala na tayong kailangang diskusyonan mapatungkol sa Banateros Brothers. Hindi ko naman sinasabihan yung ibang vlogger na huwag kayong magtiwala sa kanila. Magtiwala, kahit paano ang sinasabi ko ay huwag tayong magbuhos. Kahit sa amin, huwag din kayong magbuhos ng tiwala. Diba? Para patas na lahat, para wala na kayong masabi. Di tingnan mo to. Isa to sa mga nagtatanggol sa mga Duterte. Pero anong nangyari? Ba't siya naging ganyan? Alam nyo na kung anong kasunod? Dahil sa... Ang sabi? Dahil sa... comment nyo dyan sa baba. Dahil sa... okay, tuloy natin yung video. Yung dinner na nangyari. Meron pang isa Yes niya po, Mr. Chair. Oy, dalawa sila ha. Dalawa sila. Meron papakitang isa pa. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na usapan sa dinner na yun na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon noong oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi... So, sineto, hindi na natin panoorin to. Mas maganda pa panoorin nyo isa. Pero dito masasabi ko sa inyo, nakakabobo lang kasi nga, ang usapan dito is about fake news. So, paano napagtanto ni Akop at ng Congress ng 101% na hindi nagpe-fake news tong baklitang to? Paano ba tawagin mga baklang matatandaan? Pero ayan na natin, no? Totoo, paano niya napatunayan? Diba? Hindi ko naman
hindi ko sinakyan itong pulburong video na to, hindi ko masyadong sinakyan to. Pero yung sinasabi ni Pangulong Duterte na adik si Marcos, pabor ako doon, naniniwala ako doon. Pero dito, itong pulburong video, hindi ako masyadong dyan. Pero hindi ko naman hindi ko binanatan yan. Ang akin lang is vlogger to. So kapag halimbawa ako nagbabalita ako ng fake news, mapatungkol kasi dating Duterte to eh. So kapag naging Marcos Jr. vlogger ako, legit na ako. So yun lang pala yung requirements para maging matawag ka na hindi ka fake news. Yung maging kakampi ka lang ng mga Marcos, ganon. Ganon pala. Kasi dito ba talagang alam mo yun, yung drama nila talagang pang MMK pang Oscar Award, biro mo pinaniwalaan yun, talagang ililabas nyo dyan. Kaso mali nyo, binuhay nyo pa ulit yung issue na yan, tapos na yan eh. Ewan ko lang kung napagalitan ba tong mga to eh. Pero mas lalo naman tuloy naungkat yung hair follicle test dahil na naman dito sa pulburon. Wala na to eh. Yun yung pagkakamali nila dito. Kaya nga, at ulitin ko, hindi tanga mga Pilipino para maniwala dito sa kupal na baklang to. Kupal yan kasi biruin mo. Dati kang Duterte, lumipad ka ng Marcos, anong tawag mo doon? Di ka ba kupal? Kupal ka, una-una. Paano ko nasabing kupal ka? Una-una, may hotdog ka. So may kupal pa rin yan. Sorry po sa mga nanonood. Real talk lang tayo, real talk. Ito yung isang hudas, ito panoorin natin. Ano ba talaga ang katotohanan dito sa contempt order? Dahil nga ikaw, kanina binabalita po. Ito, basahin natin Di namin kakalimutan to, Cheese, hanggang 2028. Asong tuta din ito, si Cheese Escudero. So panoorin natin, bakit ba nasabi yun? Senator, ang iyong statement na talagang ikaw ay talagang matindi yung iyong pagkadismaya na hindi nilagdaan ni Senator Cheese Escudero yung contempt order at ngayon ay pinalaya na si Ambassador Marcos Lacanilao. Ngayon naglabas ng statement. Pinalaya ni Cheese, kaya ka sinasabihan na tuta. Kaya naman pinalaya, ba't pinalaya? Kinontem ka yun eh. Dahil nagsisinungaling tapos pinalaya. Ay naku po, talagang hudas talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo, pangalawang beses na to. Na huwag tayo magpapakasiguro sa mga nagpapakita na kunwari ay sila ay mga kakampi ng mga Duterte. Kaya dapat talaga nating maipasok ang 10 Duterte senatorial candidate dahil talagang nanganganib si Vice President Sara Duterte. Tignan mo to. Kinontempt pero pinalaya niya. Una-una, yung pag-contempt do sa tao, deserve niya kasi nagsisinungaling siya. Biruin mo, nandun ka sa oras na yon sa pangyayari, tapos sasabihin mo, di mo alam. Gago ka ba? Diba? Kaya ito talaga grabe to. Pinalaya niya pa lang, ngayon ko lang nalaman to. Si Senate President Francis Cheese Escudero na ano niya? Hindi totoo? Sinasabi niya, hindi, sabi niya, he is no doubt. I did not refuse to sign the contempt order. So, pinabubulaan. Wala ka naman dun sa hearing eh. Unang-una, pipirmahan mo yun talaga. Ngayon, ba't hindi mo pinirmahan? So, talagang pinalaya mo ay boploks. Ngayon, for the record, I'm quoting him, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Reaction niyo po, Senator? Ay, nakakatawa naman. Hindi pa pala niya nakikita yung contempt order. Pinalaya na niya. Yun lang. Wala bistado. Si Aimee pala itong kausap nila dito. Yun ang masakit doon. Napaghahalataan ka, Cheese.
Naku po, hudas talaga. Talaga naman ito si Cheese, parang hindi natin kilala. Ang issue sa pag-cite ng contempt ay malinaw na malinaw. Paulit-ulit naman natin narinig na nagsisinungaling sila Kanilaw sa Senado. Inamin niya na nandun siya overseas mula pa nung sinundo si dating Pangulong Duterte sa aeroplano galing Hong Kong nung umaga hanggang sa Villamor Air Base, sinamahan pa papuntang Dahig. Yan ang linaw na ho nito ha. Grabe no, biruin mo, kinontempt niya, pinalaya na. May nilabas si Maharlika mapatungkol dyan kay ambassador na yan. Tropa pala, ganun pala ni Lisa yan no. Diba nung nakaraan na issue si Chis Escudero na bataan ni Lisa. So alam na this. Alam na this, no? Alam na natin kung ano yung ayoko na magsalita. Kaya na sinasabi ko sa inyo. Buti na lang talaga hindi nagbago ang tingin ko kay Chis Escudero na wag natin masyadong pagkatiwalaan o hindi tayo magpakampante. Lalong-lalo na sa usapang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mas tuunan natin ng pansin na maipasok ang 10 Duterte senatorial candidate para mapanatag ang kalooban natin. Dahil hindi natin alam talaga kung sino yung kakampi na natin sa Senado. Puwera ho sa 3 kay Senator Bongo, Bato at Robin. Alam natin sure bull yung kakampi natin yan simulat sa pool, diba? Pero dito sa mga to, lalong-lalo na sa Senate President, naku po, delikado po talaga. Grabe no, grabing mga hudas na to, nagsisilabasan sila. Tindi nyo? So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? May tuturing bang huda si Chis Escudero at etong si Baklang Gurang? So comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng OFW here abroad, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers SMNI. At siyempre kay Pastor Apollo Siki Buloy at sa kay Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.